Bango'y diretsyo, walang alinlangan. Sa bawat galaw mo, bagsak ang dahilan. Kumpas ng musika, hawak mo ang sandali. Isang tingin mo lang, ako'y bumibigay din. Wala nang salitang kailangan pa. Sayaw mo pa lang, sagot na sa lahat. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat sa ilaw at dilim. Ikaw ang ritmo ng damdamin. Hawak mo ang beat dito sa pista. Ikaw ang dahilan, bakit sumisigla. Pawisan oo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim. Sa bawat ikot mo, palakas ang bass. Parang sinasabi mo, sumabay ka na rin. Lumapit ka pa, huwag nang umatras. Sa sayaw ng gabi, ikaw ang lakas. Kapag hawak mo ang tutok sa kamay, lahat sumusunod sa galaw mong tunay. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Clap, clap, taas kamay. Ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang yan. DJ ulitin mo pa dyan. Clap, clap, taas kamay. Ikot-ikot, sabay-sabay. Clap, clap, galaw lang yan. DJ ulitin mo pa dyan. Kapag bumagsak ang huling patang, dito sa sahig, sabay tayong sasabog. Sa tunog ng disco, wala nang tanong. Ikaw ang reyna ng galaw ngayon. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibig. Hawak mo ang beat, huwag mong bibitawan. Hanggang sa huling tugtog ng sayawan. Hawak mo ang beat, sumayaw ka pa. Sa disco ng gabi, ikaw ang tala. Hawak mo ang beat dito sa pista. Ikaw ang tunog na hindi kukupas pa. Hawak mo ang beat, DJ. Huwag mo munang patayin. Hawak mo ang beat, DJ. Huwag mo munang patayin. Hawak mo ang beat. May plato ka na. Kulang pa ng ng energy, pero at least na natin, no, na nakapag-stretch tayo at medyo maano natin yung mga sarili natin para makapag focus din tayo sa ating pag-uusapan sa ngayon. So thank you very much for participation sa natin, stretching na yun. So hopefully that next meeting natin na na siya. So medyo energetic na tayo, no? Dati ano yung sinayaw natin? Zumba. Hindi, oo nga, pero ano siya? Okay. So, bakit daw tayo nagkakaroon ng quarterly meeting? No? So, yan yung objectives kung bakit tayo nagkakaroon ng quarterly meeting. Una, yung review performance. Sa review performance, so, i-evaluate natin yung mga housekeeping natin tulad sa inyo to their achievements. Ano na bang na-achieve nyo sa loob ng 3 months na nangyari dito sa natin, sa site natin? And at the same time, yung KPI, no? So kaya nga tayo ng evaluation, no? Nag-evaluate tayo. And lesson learned from the past quarter to understand what worked and what did
did not. So kung pag-uusapan natin dito kung ano yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin at yung mga bagay-bagay na hindi dapat natin gawin. Na minsan, nagawa natin dito pero hindi pala pwede, not applicable o kaya bawal, lalo na sa mga policies, no? Set future priorities. So, 90 days goal, dapat daw define clear, actionable. So, yung 90 days na nagdaan na yon, equivalent to 3 months yun, di ba? Kaya nga quarter. So, dapat clear tayo, maayos yung, kung ano man yung mga naging issues natin, naging concern natin, naayos natin yon, no? Nabibigyan natin ng solusyon, nababago natin kung ano ang dapat baguhin, no? So, actionable goals yun, na-action na natin, yun ang dapat na ma-priority natin. Kung hindi naman natin ma-actionan yun, dapat sa loob ng 90 days na yun, matapos natin, mabigyan natin ng solusyon. So next, align strategy. Ensure all teams members are aligned with the company's annual plan, mission, and long-term vision, making necessary adjustment. So lahat kayo, kailangan i-align. Katulad, related sa sinabi natin kanina na dapat yung mga naging issues natin dito, naging concern sa atin, nabibigyan natin ng action, and then na-align kayo kung ano ang dapat nating gawin, no? So, na-update. Ibig sabihin niya ng na-update kayo kung ano ang mga dapat nating gawin. And at the same time, si client is si Reduce. Si company natin is si Medsi. So, dapat nakasunod din tayo sa company or client annual plan. Ano bang plano nila? Dito. Kung may in-implement sila na policies, so dapat na-align tayo doon. So, ano ang mission? Kung anong mission ni Medsi, anong mission ni Reduce, na-align tayo doon. And a long-term vision. So, hindi lang ngayon. Ngayon lang. So, dapat magsisimula ngayon, bukas, at magpakailanman. Tama? Address roadblocks. So, identify and solve key issues and obstacles that are hindering progress. So, kung ano man yung mga blocks na yun, mga obstacle na yan na nakakaharap natin, so kailangan natin na masolve, no? Magawa natin ng paraan para malagpasan natin yung mga pagsubok na yan. Allocate resources, review budgets, compare sa ano na to, sa kanila na yan. So punta tayo sa performance KN metrics. So manpower, attendance, and evaluation. So kaya quarterly kasi from the month of January, February, and March. So dito nakatala, dito nakalagay kung absence natin, tardiness natin. No. So eto, AA, ibig sabihin yan, authorized absent. So authorized naman siya. Mayroon tayong isang araw kay John Mark noong January. Tama? January 7. 2026. Month of January. Ito. January 7 nga. Yan nga. Whole month of January. So, mayroon kang isang authorized absent. So, wala namang ano doon. Na itatala lang natin dito. Annabelle, ganun din. Angelo, wala naman siya. Wala siya. No? Punta tayo sa tardiness. Lahat wala. So, very good tayo doon. February. John Mark, Annabelle, absences, wala. Tardiness, wala din. Angelo, sick leave. Oh, yan. May isang ano siya.
Tardiness, wala. So, since na pumasok si Jericho end of February. So, absent, wala. Late, 44 minutes. Boom. So, kaya nga tinaano natin yun. So, moving forward, iiwasan natin yung mga leaks na yan. So, baka kasi nakalimutan nyo na sa quarterly pinapaalala yan. Para i-remind sa inyo, i-refresh sa inyo na iwasan natin yung mga ganong leaks kadami. No? 3 times na na-late sa isang cut-off, verbal. Pag pang-apat na, NTE. Ibig sabihin ng NTE, notice to explain. So, kailangan nyo na mag-explain. Lalo na kung consecutive. Pag sinabing consecutive, sunod-sunod. Marks. Absent. John Mark, wala. Tardenes, wala. Annabelle, leave, 3 days. Tama? Late, 5 minutes. Jericho, absent, wala. Late, 6 minutes. Tumaas. Ayo, bumaba. So, yun. So, hindi pa dyan nakasali yung sa April natin ha. So, sa April makikita natin yun. Tataas na yun, Jericho. So, yun. Clear tayo doon. Evaluation. January. Ito. Pagdating ng February, tumaas. Pagdating ng March, constant. So, ganun pa rin. So, ibig sabihin, walang pagbabago. Kung ano ang mayroon ka dito, yun din ang mayroon sa'yo doon. So, hopefully, sa April ay magbabago na yan. Magbabago hindi pababa, hindi pataas. Next, Annabelle, January, February, March. So, kung mapansin mo, pataas. Kaya nga lang, mabagal yung pagtaas niya. So, at least tumataas. And then dito, kung mapansin nyo, masyadong ano lang siya, dikit. No? Dito lang dito, saka dyan, malaki yung improvement, di ba? So, hopefully again, to the month of April, tataas, magbababa. Angelo, ito, yan. So, wala na siya. Jericho, wala ka pa niyan. Wala ka pa rin yan. March, ito sa'yo. So, medyo maano siya. Kung i-compare natin dito, kung i-compare natin dyan, medyo maano. Kaya lang, may problema din. So, sa mga susunod, yun ang pag-uusapan natin. Kasi, first month niya pa lang yun dito. No? So, kaya lang may problema doon. Kahit na medyo mataas yung ano niya, may problema pa rin. Next. Housekeeping compliance and accomplishment. Bakit? Para kang nasa bahay. Sa safety and compliance. Every huddle natin, di ba? May topic tayo na nililecture sa inyo. May topic tayo na pinag-uusapan. So, yun. Hindi lang basta topic yun na pinag-uusapan natin, hindi lang topic na nagchismis lang tayo dito, hindi lang topic na walang kabuluhan. Mayroon. Dapat mayroon kayong natutunan. Mayroon bang natutunan? Very. For the month of January, wala tayo nun. Kasi ang January na yun is murong cleaning tayo kasi kare-renovate lang nito. No. So nagsimula tayo February. So sa February pinag-aralan natin yung PPE. So, 'yun. Kung i-refresh ninyo sa inyo, sa utak ninyo, ano yung napag-aralan natin sa PPE? Nakalimutan na. Tamang pagsuot, paggamit. Paggamit ng mga equipment. Anong PPE? Personal proper equipment. Personal? Proper equipment. Personal? Proper. Personal? Personal protective equipment. Personal protective equipment.
Pinag-aralan din natin nung March ang common office hazard. Naalala nyo yun? Anong natandaan nyo dyan? Yung mga level, signage ng mga chemicals. Hindi yun. Office hazards. Walang naalala? Yung, Ano ba yun? yung sa may kantingin yun. Yung nag-map ng mga signage. Ano pa? Ano ba yun? Nandito ka na nun? Wala. Nandito ka na nun. Yan siya. March. March. Okay. Anong naalala mo? Quick drain. Dito lang muna tayo sa common office hazard. Ito yung mga nakabalandra na sa daanan, Sagabal. o mga sagabal na hindi ilinigpit, mga wirings diyan Wirings. na hindi na balutan, hindi nakatago, hindi natin na-report. Although hindi naman tayo talaga yun ang gagawa, i-report lang para at least na-identify natin kung ano yung hazard doon. Siyempre, yung proper na tao doon ang gagawa nun. Tulad halimbawa ni MST. So, yun. So, pag mamap ninyo na hindi kayo naglalagay ng signage, maaaring madalas yung dadaan. Dapat nga sa pag pag nagmi-misting, pag nag-disinfect, yung manual disinfection, may nakalagay dyan dapat sa labas na hindi dapat pasukin dahil nagkakanda kayo ng disinfection. So, pinag-aralan din natin nung March ang what to do during earthquake. Yun. Natakil din yan dun sa safety, yung training natin. In-house emergency preparedness training na kinandak ni Sir Daddy. So, ano ang naalala natin doon? Tamang gagawin kapag may dindun. Oo nga, tinagalog mo lang ito. Safetyness. Oo nga. Ano nga yun? Anong natin doon? Ang Paano natin maililigtas ang ating mga sarili sa oras ng pagkaroon ng earthquake? Ayun nga, paano natin maliligtas yung sarili natin? Ano ba yun? Ano ba yun? Oo. Hawak mo ang weight? Hold cover. Yan, Hold. yan. Cover and duck. Yan. Dap cover no. Hold On. on. Yun, ganon. So, sa chemical handling naman, pinag-aralan natin yung SDS ng Furniture Palace, Liquid Sosa. Tama? Anong naalala nyo doon? Saan ginagamit ang Liquid Sosa? Sa lababo. Sa mga drainage. Ng barado. Barado. Sa mga barado. Furniture Palace. Lamesa. May sa Sa mga furniture, tulad ng ginawa natin nung Thursday. yun. Housekeeping additional knowledge. So, kung na-assign kayo sa ibang client ni Medsi, may nagtitraining ba sa inyo na para madagdagan yung kaalaman niyo in terms of housekeeping? May nagkakandak din ba ng mga seminar sa inyo? Dito sa radius na Yan. mayroon. Dito lang sir. So, ano ang importance ng mayroon tayong kinakandak na ganyan? So, may Para may may dagdag alam. kayong Dagdag. nalalaman, di ba? Kasi normally, sa ibang napostingan ninyo, kung may napostingan kayo, kung saan man kayo galing, alam nyo kung ano ang microwave. Alam nyo kung paano gamitin, pero hindi nyo alam kung paano Linisin. linisin. Pero dito tinuro. Tama? Tinuro din natin yung tamang paggamit ng map. Na dapat hanggang ngayon,
bukas at magpakailan pa man, ay nagagamit natin ng tama. So, paano paggamit ng tamang paggamit ng map? Eight, eight, eight. So, dito tayo magbabase, ano? Kung sino ang tatawagin natin. Asa na tayo? Set. Paano ang tamang paggamit ng map? Pwede ka ba mag-share, ano? Kung sinong lalabas dyan? Diri ko na namamana. Uy, balik ka dyan. Ay, no, Annabelle, oh. Uy, yan muna si Annabelle. Yan, Annabelle, bilis. Kunit na na si Jericho. Ayan na, Jericho. 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 Yes, nakaset din ah. Yan. Jericho. Bag mo ka. Paano mo ginagamit yung- Mag-demo ka, paano ginagamit? Paano base sa ating napag-aralan, paano natin ang tamang paggamit ng map? Paano? Ano ba, sir? Paano nga? Ano mo lang, explain mo lang. Paano? Explain ba? Ay, Paano? action. Hindi. O kung pwede mo i-action, i-action mo. Sir, pag gano'n, sir, oh. So may pattern tayo na ginagamit, tama? 888. Ano yung pattern na ginagamit natin? 8-8. Patras, sir. Kaya nga, patras tayo. So may pattern tayo na ginagamit, yung 8. 8 pattern. Yun. How to operate polisher. Pinag-aralan din natin. So paano natin i-operate yung polisher? Diri ko ulit. Ayan ko na pala yun. Siguro kailangan natin na bawasan yun. Masyadong mahaba. 10 seconds na sana. Okay. Si Annabelle, ayun na. Bilis, oh. Bilis si Annabelle, oh. Bilis si Annabelle, oh. Annabelle. Polisher. Paano, i-demonstrate mo lang, explain mo lang paano ginagamit yung polisher. Paano i-operate? Yung sa gilid, sir. Tapos sasaksak Ano mo sa muna. gilid? Sige, sige. Sasaksak mo muna. Tapos yung hawakan yung dito. Anong hawak dito? Saan mo hawakan? Kakabig ka, pataas ka lang. Ano, pag down, kaliwa. Pag up, kanan. Pagtataw ng kamay mo. Tapos, Tama ba, sir? hindi, ikaw nga tinatanong Pag ko. down, ano, kanan. Pag up, kaliwa. Ano daw? Tulungan mo nga, no? 10 seconds. Pag ingat mo siya, pag ginabig mo siya pa kanan, inangat mo siya pa kanan, kakabig siya pa kanan. Pero pag binaba mo siya pa kaliwa, binaba mo siya, kakabig siya pa Ang, kaliwa. ang sinasabi niya is yung direction. Direction. So, yun. Ano pa? Kailangan mo muna i-check bago mo siya gamitin. Kasi baka tumalon or hindi tugma yung nilagay bago gamitin. Ano pa? Baka mamaya, check nyo rin yung Kasama. filter niya. Kasi baka mamaya, hindi naman siya
Paano ba i-set to? Clear. Ito yung ano. Baka dito. Ilang ano lang, ilang dapat na? 10 seconds. Ganyan lang. Okay. So, kailangan, bago natin gagamitin yung, bakit pala yung sinasabi ko, check muna natin yung polisher. Kung, ano ba to, may, una sa mga, sa plug, baka mamaya may mga gas-gas yun, lalo na pagka nagpa-polisher tayo, tapos may, Sulat na ano. oo, tapos basa yung so mag-ground tayo, no? So yun, check natin. Yung parts ng polisher, i-check na kompleto ba siya, tama ba yung pagkakakabit. Kasi baka mamaya, hindi kabit nga naman, pero mali, hindi tama. Pag-operate mo, pag nagtalsikan. So yun. So, i-operate natin yung anumang equipment ng safe tayo. Tapos gamitin, Ligpitin. Okay. minsan. So, yun. Housekeeping accomplishment. So, month of January, nakapag-carpet shampoo tayo. Yun yung monthly natin. So, done. Office chair shampooing. Nagawa na natin, di ba? Ulit, sa February, carpet shampooing, office chair shampooing, yan, nagawa natin. Ngayon naman na March, canteen chairs cleaning na nagawa natin, tapos carpet shampoo. So, February, gano'n naman. Uulit-ulitin lang natin yan. Kasi yun yung monthly na ginagawa natin. So, at least mayroon kayong na tutunan o kaya nababalikan. At dito yan. Yan. So, ito yung natin, housekeeping training and workshop. Parang lumayo na tayo. So, isa sa pag-aaralan natin is housekeeping training and workshop. Sa una, housekeeping skills and qualification. Ang housekeeping pala ay may qualification din na hinahanap. Ano yung mga qualification? Housekeeping professionals required to blend of meticulous attention to detail, strong time management, and physical stamina to maintain high hygiene standard. Key skills include cleaning, sanitizing, organizing, and laundry management alongside reliable communication and trustworthiness. Qualification often include prior experience, knowledge of chemical safety, and sometimes certificate like in situ. So, pag nag-training kayo, lalo na sa TESDA, so may in situ. Anong ibig sabihin nito? So, sa housekeeping, kailangan din natin ng strong time management. Bakit kailangan natin yun? Hindi natin magagawa yung mga task, lalo na sa yung daily task natin, kung ang isang maliit na room na kailangan natin linisin, ginugugulan natin ng napakahabang oras. Magsasapat ba yung 8 hours mo? Hindi.
So, tamang time, no? Kung ilang minutes na dapat gawin yun. Kasi pag sumobra ka doon, anong tawag? Kaya, Ay, hindi. kaya po. Pinapatay mo yung oras na dapat makagawa ka pa ng ibang. So, yan. Maintain high hygiene standard. So, kaya mayroon tayong 3. Ano yung 3? 3, ginagawa nyo yun araw-araw. 3 process of disinfection. Di ba? Meron tayo yun. Ba't nalimot nyo? Yung manual. Yun. So, meron din tayo yung mga dapat ilo-laundry natin, pinapalaundry natin, may schedule na nakaraan, nagawa na natin. Reliable communication. Paano kayo magkipag-communicate? Sa kasamahan nyo? Sa supervisor nyo? Sa client? Ano ba yung tamang attitude na binibitawan nyo tuwing makikipag-usap kayo? Maging sa kasamahan nyo. Diba? So, kailangan Respect. may respeto sa isa't isa. Ganon din sa superior ninyo. Ganon din sa ibang mga empleyado dyan. So, importante yun. So, yan. Attention to detail, ayan. Parang naulit na. Attention to detail, time management, physical stigmata, cleaning techniques. Yun. Paano yung paanong technique or magbigay nga ako ng isang halimbawa kung paano kayo nagbibigay ng yung technique na ginagamit niyo. Halimbawa, di na tayo lalay, tulad ng kahapon. Nagpa-refill ng alcohol. Anong gagawin? Ano dapat yung tamang pag-refill ng alcohol? Kung pina-refill kayo. Uy, maswerte. Kusero na. Sa iyo ako. Jericho. Kung paano. Ano, sir? Yung buto, sir. Paano sa palagay mo na tamang pag-refill ng alcohol sa ating alcohol dispenser? Anong technique ang pwede mo gamitin? Hihigupin mo ba yung alcohol ganyan Yung buto, sir. doon sa sa Lalagyan ng ano, sir? Yung buto. Yung buto ba? tapos Sa storage room. Pag doon gagawin sa lalatagan ng ano, sir. pero mostly hindi dapat doon. No? Yun. Technique. Yun yung technique. Hindi yung pinagbabawal na Technique. technique. O kalbi. Sakit ng bato ko, sir. Chemical handling. Knowledge of which cleaners to use and Pineapple. different materials to avoid damage. Sa chemical handling, kaya pinag-aaralan natin yun. Paano dapat gamitin ang tamang paggamit ng mga chemicals natin para hindi tayo makapag-damage ng anumang properties ni client. O kaya sa sarili natin na may injury tayo, lalo na pagka-acid, di ba? So, kaya pinag-aaralan natin. Ano ba ang dapat na gamitin natin bilang PPE natin? So, gagawin natin. So, yun ang sinasabi dito. Communication and interpersonal skills. Yun na, nasabi na natin kanina. Paano kayo magkipag-komunikasyon sa kasamahan nyo,
Baka naman mamaya, di ko alam, mayroon na palang kayong mga tampu-tampuhan, mga nagpaparinigan na, may selos, gano'n. Mayroon bang gano'n? Wala. Baka mamaya may mga, sabi kasi ni Sir, ano daw interpersonal or good relationship sa kasamahan. Jowa na pala. Jowa na pala. Organization and law. Ayun na. Kaya na tayo doon. Ba't kasi ito nag-ano dito? So, specialized skills sa housekeeping, mostly kasi saan talaga yan? Sa mga hotel, yun. Sa mga hotel, may specialized skills doon. So, tulad yan. Providing personal guest services. Yung paano kayo makikipag yung hospitality sa mga clients. Di ba magtatanong, "Ma'am, saan po ba yung saan po ba yung tawag dito? Saan ba yung CR?" Di mo may public CR ba sa ano? Saan ba yung elevator? Hindi alam. Ewan po. Hindi ko alam. So, nakwento ko na sa inyo dati, nung nasa kami, sa Uptown Mall, nag-work. Kailangan yung mga doon, kung nasaan yung ATM machine, anong ATM machine yun, kailangan alam mo, saan yung CR, saan yung mga tindahan, kung ano mga stock toys, saan ba yung sinihan. Dapat alam niyo kasi pag may nagtanong sa inyo, mas ang mga tinatanong talaga is mga empleyado doon. Housekeeping, guard. Pag tinanong kayo, hindi nyo alam. So, hindi kayo nakatulong. So, dapat alam niyo. Sa Uptown Mall, ang ginagawa sa amin yan, yung supervisor namin doon, si Sir, sino ba pangalan nun? Pinapasara lalo sa amin yun. Every huddle, kailangan makapagbanggit ka ng na alam mo. Saan ba si BDO ATM machine? Anong floor? Yun, saan malapit? Yun. Ito kasi sa na to, sa mga hotel na to eh. Pero may pa rin tayo dito. May part pa rin tayo na ginagamit ito. Tulad ng sanitation standard. Hindi nawawala ang safety. Laging mayroon yan. Room sit-up. Ginagamit din natin yan. Hindi yung room na yung tulugan ng mga doon. Hindi. Sa atin, meeting room. Ano bang set-up na gagawin natin? Meron pa rin tayo sa clinic, di ba? So, nagpapalit din tayo ng mga bedsheet natin. Dito sa atin naman, mga meeting room, mostly meeting room. So, ano pa ang setup ng meeting room? Ano mga setup ang alam nyo? Huwag magdadagdag ng Hindi yun. Setup. Tamang ayos ng upuan. Oo nga, may mga tawag dyan. Classroom type, laboratory type, town hall, ganun. So, mayroong ganun. So, dapat alam nyo, mas sa atin ginagawa parang town hall, ganun. Tapos yung parang laboratory type, yung harapan. So, yun yung mga type nun. Hindi yung type kita, ha? So, tapos na tayo doon, punta tayo sa additional knowledge natin sa housekeeping. Sa past 3 months na huddle natin, hindi pa natin natakel or hindi ko ba sa inyo naituro ang tama at mabisang paglinis ng restroom. In your own idea, paano nyo linilinis? Di na pala. Ito na pala, nakalagay na. So, asa na tayo? Pabasa? number 1. Number na naman. Yan na naman. Mark?
Tama at mabisang paglilinis ng restroom. Ang mabisang paglilinis ng restroom ay nagsisimula sa pag-alis ng kalat, pag-spray ng disinfectant sa toilet bowl at mga surface. At pagpapahinga nito ng 5 to 10 minuto bago kuskusin. Mula itaas pababa, kisame, pader, salamin, lababo, toilet at sahig. Gumamit ng gloves at toilet brush, microfiber cloths at paglilinis na angkop sa banyo. Bakit kailangan magpahinga ng 5 to 10 minutes? Kasi may amoy. Okay. Para ano yung bacteria. Okay. Ano pa? Tsaka parang ibababad mo muna siya. Oh, may babad yung dumi. Dumi. Tapos Para lumambot at saka pag ginuskus nyo, malapot. mabilis matanggal dahil na ano na siya, nababad na siya. So ang mabisang paglilinis, hindi lang sa CR, pati sa room, ay nagsisimula. Saan kayo nagsisimula? Pag kayo ay may ginagawa, saan kayo nagsisimula? Sa taas, sa baba, sa gitna. Ano ba? Sa simula. Paglilinis. Mm. CR. Sir. Sa room, sa CR. Oh, mag-sinister ha. Paano? Sa baba. Ayan na nga, oh. Pagtanggal ng kalat. Linis muna sa taas. Sa taas para- muna. Sa taas muna. Ano? Yun. Hindi yung katulad ng mga asawa yung mga jowa nyo. Mas gusto mo Kung sa... Ay... So yun. So malinaw tayo dito. Kailangan pa rin na gumamit ng... Ito oh, sabi oh. Sa kesame, pader, salamin. So kesame, yan. Pass. Pader, pababa. Salamin, lababo, toilet, at sahig. Gumamit ng gloves, toilet brush, microwave cloth, at panlinis na angkop sa banyo. So may tanong? Malinaw? Ayun. Sana tayo. Wala na. Mahalagang tip sa paglilinis. So, magbabad. Hayaan ng cleaning agent na kumapit sa dumi para madaling kuskusin yun. May binababad ng 5 to 10 minutes. Coke. Suka. Para sa matitinding mantsa sa toilet bowl, maaaring gumamit ng suka or coke o ibabad ng lang. Tama? Soda. Tulad ng ano natin, yung paglinis natin ng water dispenser. Ginamitan natin ng suka. Bakit suka? Para mapatay yung mga bacteria. May agent kasi siya na nakakapaglinis ng kung ano man ang nandiyan sa ano. Pati ang coke ganun din kasi may soda rin yan, no? Ayan. Bottom to. Yan, top to bottom. Hanapin ha. Una sa taas, huwag kang bababa ha. So yun. So again, magpi-play tayo ng video. Asan na yung video ko dito? Sorry. Asan ba yung video ko dito?
Okay, na-play na natin yung In this lagi, ano. video, we're going to review the steps to cleaning a restroom. Keep in mind, this is just a demonstration, so actual cleaning time will be longer and each building is unique, so be sure to reach out to your supervisor about your site-specific needs. You'll hear us talk about your PPE, or personal Lagi protective may equipment, PPE. which makes sure you're fully protected throughout the cleaning process. Be sure to know what And protective gloves. equipment is required for each step. Finally, before we get started, make sure your cart is fully stocked with the right materials. Ready? Let's go! At yung cart ninyo dapat maliit First, din. you'll need to put cart on your natin na disposable gloves. Kung ano ang mga laman. May tasa, may ano yun, mga papel, kulang na lang arenola. So, tingnan nyo. Then, open the door slightly and announce yourself. Ano? Sige. If the restroom is not empty, close the door and place the restroom close sign to the side of the Signage, door lagi until the person important. exits the room. Tingnan mo kung anong gagawin niya. Naghintay siya, di ba? If the restroom is empty, hold the door open with a door stopper and bring the cart inside Pero if dapat you are able. nakakapatunay kasi baka mamaya may tao pa din sa loob. Lalo na pag ang CR na papasukin nyo is ang maglilinis ay lalaki, Be sure to papasok sa place CR your ng restroom babae. close sign in the Vice door. versa. Yan. When Dapat cleaning, hindi, start at the door and move papasukan around the ng tao. room, either right to left or left to right for each step. This will help ensure nothing is missed. Observe the room for broken items, spills, biohazards, or Inspect. anything that should be taken care of or Bakit reported i-inspect? before you start your regular cleaning. Titingnan nyo kung ano mga kakulangan, kung ano kailangan. To begin cleaning, lightly spray disinfectant on the sinks, urinals and toilets, and the surrounding areas. Urinal. Anong tawag dito? This is Urinal the yun. only step where you Yung will iyan ng spray the mga surface lalaki. directly rather than spraying a cloth or paper towel. Allow the recommended dwell time for proper disinfection. Next, you'll begin stocking materials and fill as needed. Make sure battery-operated dispensers are properly Katulad na katulad working. If ng ginagawa not, natin dito, replace diba? with new batteries. Check paper towels, soap dispensers, toilet paper, seat covers, check any sanitary boxes and replace with clean bags if needed. This is not considered biohazardous waste and is disposed in the regular trash on your cart. If there are items in the Sa bottom of the kanila, ginagamit container, nila use a sanitary tool bags. to grab the Yung items. parang Never reach disposable yan inside. Some sites will also have sanitary Okay. product dispensers to be checked and filled. There are 3 steps to dusting a restroom. First, use the high duster to clean all vent Ano covers daw ang to tawag ensure doon sa proper air yan, circulation. paglinis na yan. Ay, duster. Hindi duster ha ng ano. Hindi duster ha. Baka duster ng jiwa mong maintindihan mo dyan. Second, spray the blue microfiber cloth lightly with disinfectant and dust all horizontal ledges that are below 70 inches. Walang gumagawa niya. Wala akong nakitang gumagawa niya. Anong ginagawa niya? Disinfect. Disinfection niya. Manual disinfection. Bakit kailangan talusan? Yan, sa mga You will
also gilid-gilid use yan. this cloth to spot clean areas like trash cans, Ano? door handles, Hindi, sa pushing kaya sa plates, workstation na and naglilinis underneath tayo. hand drying stations. Yan, mga talsik-talsik sa ano ng basurahan. Wala. Ganyan ang tama at mabisang paglilinis. Be sure to clean CR man yan o fingerprints and kwarto. smudges off walls Or and room. partitions. May sistema siya na ginagamit. Tingnan mo. Inuna niya yung pagbababad. Tama, di ba? Yung sinasabi naman kanina, ayun. Sa kanya babalikan. Kasi nga, na ano na yung ano na, yung dumi, yung mancha, nababad na siya. So, inuna niya muna habang sa atin kasi ang ginagawa, lalo na, may alam ako dyan, na hintayin niya muna, wala siyang gagawin. Hintayin niya muna, ibabad yung ano, bago siya gagawa. Use the extension So, duster to nasayang yung clean the oras. baseboards So, time in the entire management. room except under the urinals and toilets. Yan. If the Meron ba pipes tayo and niyan? pipe covers are exposed under the Pero hindi sink, ginagamit they yan. should also be dusted. So, nasasayang yung mga gamit natin dyan kung hindi naman nagagamit. Next, you will use an angle broom to sweep the restroom. Start behind the door and sweep the floor along the edges, out from the corners, behind the toilets and underneath any trash containers to move any debris to the middle of the room. Bakit niya nilagyan ng ano? Bakit hindi niya linagay yung tissue sa ano, basurahan? Para tanda na hindi niya dadalhin yung kalat. Doon niya iipunin. Tapos ulit. Meron bang instances siya na Pick up the debris with your dustpan and place in the meron bang instances yan na halimbawa, magdadaspan ka, nagwawalis ka, Mahangin. mahangin. So, anong gagawin? Lagyan ng tubig, babasahin yung gas pa. Basa-basain ng konti Para kumapit. para kumapit yung alikabok sa yung dumi. Lalo na yung mga maliliit na parang inato ka na? Nakikita ko sa mga mata. Nakikita ko sa iyong mga mata. Ako ngayon dyan. May hangover na naman. Yun, yung mga parang bulak na may itim yun, para kumapit siya. So, ang iba, bukod dun sa wiwisi ka ng tubig, konting tubig yung dasma para kumapit yung dumi, yung alikabok, naglalagay ng Tandaan para lumagay. basura rin. Alam mo, tissue doon para maharang niya. Yun. So, yun yung mga dapat na technique na ginagamit. garbage on your cart. Never use the trash container in the restroom. So, ganyan din sana. You will now need your yellow janitor gloves to Kaya clean lang, your restroom hindi. fixtures, Hindi including sinks, nangyayari. urinals, and No. toilets. You'll keep your Kung disposable anong gloves ginagawa on lang and sa put your Pasko, yellow gloves Jollibee, over top to ensure you are protected Greenwich, throughout the cleaning process. Macdo. Yan. Pero hindi na nangyayari yung dito. Malayo. You are now ready to clean the sinks. Use cold water to wet the yellow and white sponge and bowl of the sink. Ba't kayo nang Apply a dime-sized amount of cream cleanser on the white scratch pad side of the sponge and scour the inside of the bowl. Kasi buo yun sa buo. Okay. Yung parang ano, hindi yung effective ng solution niya para ano siya, parang kumapit siya. Maging Rinse the area and the sponge. magkaroon ng Then return them to the container on your cart. ang tawag doon.
You'll finish the bowl by wiping out any residue with a paper towel. Pero sa atin ha, anong pinanglinis niya? Tissue hindi. Next, grab the blue Sa atin bawal microfiber yung cloth tissue ha. and spray Hindi with yung disinfectant. pinanglinis yan. Talagang microfiber cloth. Ha? Kasi may Uses mga the may polished mga demo faucet talaga, may handles mga and demo spout. na sa kanila Then pwede. wipe down the rest Pero of the sa ibang area, area including hindi. Kasi counters, nga, tulad sa backsplash, atin, and the mahal inside of yung the tissue sink. ng kitchen. Make sure everything is Pinapabawal completely yun. dry and shiny, and the faucet handles are uniform. Sa kanila, mayaman sila sa tissue, kaya yun ang ginagamit nila. O kaya may tissue naman talaga na ginagamit para doon. So may budget sila para doon, tayo wala. When finished, put the blue cloth in the laundry bag. Now you clean the mirrors. Spray a paper towel with multi-purpose Tinitingnan niya cleaner and wipe yung around the edge of the spray bottle niya mirror, kung starting at the tama top ba and yung going all the nilalagay way niya. around. In-spray niya na solusyon, yung chemical. Baka mamaya, ang ipinunas niya dyan, hindi naman glass cleaner. Then wipe side to side, overlapping to the bottom. So bago i-spray, titingnan kung ano yung solusyon na gagamitin ninyo. Look at the mirror from different directions and make sure there are no spots or smudges. If the restroom has urinals, you will clean that Yun area yung mga bakat next. sa salamin. First, Na flush the nakikita nyo urinals 2 dahil times sa to basahan. make sure they are fully rinsed. By the way, may singit ako. Sa paglilinis ng urinal, ayan, ang tawag dyan is urinal. May mga urinal na manual na yung paglilinis. Binubusan ng tubig o sabon, binababad sa sabon. Yun, meron ganon. Meron tayong waterless na urinal. So, paano nililinis yun? Hindi kailangan ng tubig na buhusan mo ng kontrolado lang yung tubig doon. Dahil may may layer siya sa ilalim niya na yung panghi siyang nagko-cover noon para hindi siya sumingaw. So, pag nawala yun, lalo na pagka nilalagyan natin, nadadamihan na ng tubig, nawala, mabaho na siya. So may in-spray dyan na pabango rin, air freshener, deodorant para doon na bumango yung niya. Hindi kailangan ng lagyan talaga ng tubig, busa ng tubig, hindi. So mayroon tayo yan. Sa ibang mayroon yan. Dito sa atin, ganun din yan eh. Konti lang ang ginagamit na tubig. Remove any screens. Then, while holding them Anong over the tawag dyan? urinal, Yan. spray them Anong on tawag both dyan? sides with disinfectant and place them on Yan, a paper sa itim na towel yan. on the floor. Ano yan? Para saan yan? Ito. Para dito malasig. Ano dito malasik? Dito. Hindi mag-ano. Hindi. Para sa mga buhok-buhok. Yan. Yung mga bulbol na Yun. So, siya yung sumasal. panala yan. No? Buhok-buhok. So, linilinisan yan. Dahil dyan pumapatak yung ihi. Siya yung nagkukos ng bala pag wala. Oo. Ang ginagawa namin yan sa uptown, pagkagabi, pag close ng mall, yung mga naka-duty na mga housekeeping doon, binababad nila yan sa sabon or kaya sa sunrocks. Kasi syempre, yun yung babad na babad din siya sa ihi, mapanghit talaga ang amoy niya. Okay. Next, apply a generous amount of cream cleanser to your green scratch pad and scour the inside of the bowl of the urinal. Shake ulit. Start underneath the rim, scrubbing back and forth and down into the drain hole.
Then flush and rinse until all cream cleanser is gone. After the area is dry, place the screens back inside the urinals. Now you'll grab the red microfiber cloth and while holding over the trash can receptacle on your cart, May ano spray siya, the may cloth with anong tawag natin dyan disinfectant. sa mga Or, Start with the flush handles and pipes, Coding then system work your way down ng the outside of the mga fiber urinal, plate including the nila. back Pula. wall behind and around the Saan area. niya ginamit yung pula? sa mga guys, Very good, very good. Dapat matandaan yan, ha? Diniscuss na natin yan sa inyo, tama? yan nga ako perfect. Perfect. O tinignan nyo sa cellphone eh. Pati sa mga gilid-gilid na yan, pinupunasan niya kasi syempre yung tansi. Pero sa CR kasi natin, hindi naman tayo na ang nililinis niya, follow up lang tayo. Pero at the same time, at the same way, ganun yung ginagawa. No? Kasi yung mamaya, ma-assign doon sa ibang area na kayo ang in charge sa paglilinis ng mga restroom, ganun yung tama. Tama? Ganito? Next, you'll move to the toilet area. Apply a generous amount of cream cleanser to your green scratch pad. Toilets should be flushed 3 times to ensure they are fully Wait. rinsed. Ipapakita ko sa inyo mamaya. On the third flush, when the water is at its lowest, use your green scratch pad with a generous amount of cream cleanser to scour the inside of the bowl. Start under the rim and scrub all around the inside and down into the drain hole. Flush and use the green scratch pad to help rinse the bowl. Be sure to hold the scratch pad tightly so it doesn't get flushed down. After the bowls are cleaned, spray the red microfiber cloth with disinfectant. Start by wiping it. Yan. Ano ang tawag dyan? Yung bakal na yan. handlebar. Ha? Handlebar. Hindi. Mayroon pa. Tama, handle. May handle ba? Anong tawag dyan? Ano ba yung sa hagdanan? Yung Railings. railings. Iyan, ano yan? Hindi ko alam pa. Handrail. Handrails. Handrail. Diba? Then, wipe the flush handle and pipes. So yan, ang handrails na yan, saka railings, yung commonly na hinahawakan talaga yan. So, isa yan sa And then the back wall kailangan na behind and i-disinfect. around the area. Bakit mayroong ganyan? Kasi ano, mayroon pang ganyan. Bakit kaya? Sabitan. Hawakan. 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 Dahil na halimbawa, pagka, halimbawa, minsan kasi pagka basa yung baka Down the madalas outside of the toilet, saka yung mga PWD, mga mayan, support sa kanila yan. Yung matatanda. when finished, leave the toilet seat in an upright position for inspection. Then place the red cloth into the laundry bag. So bakit nilalagay na nila sa lagayan? You can now disinfect your janitor's gloves. Laban na. Dinuwit ganyan. Holding your hands Yeah. over the trash receptacle on the cart, spray After one glove nagamitin, completely with disinfectant, then the other glove until Siyempre, they at are the same time, completely kayo rin, saturated. dinidisinfect Rub your nyo hands yung- together yung all ano, over yung and in between the gloves, fingers. diba? By disinfecting the outside of the gloves, it helps Kasi, ensure no na-disinfect mo nga yung cross-contamination restroom. when you use
use the gloves again. Ikaw naman, To remove your gloves, pull at the nasa fingertips yung of one bacteria. glove to Nasa slide it yung off your may hand. virus na Then do the same for the other nakakapit hand. yan, Careful not to na remove your napunta sa disposable katawan nyo, gloves. napunta To sa help ano. keep your gloves together, place them Nandun next to each other So, kailangan and roll patayin the yung cuff of bacteria one na yun. glove over the Or other. viruses. Then place in the container on your card. Yellow janitor gloves can be used many times, but if you see a tear or hole, you should replace them with a new pair as they are not protective in that condition. Next, you remove the trash. Tingnan mo yung pagkakaano nila, Tie pagkakalakad the top of the trash liner, trash bag lift nila it sa out, ano, sa and place it in the trash trash bin. receptacle on your card. Dapat siya hindi yung gusot-gusot. Ano? Tama, Jericho? Liners must always be replaced in a restroom, even if there's nothing inside. Apply a new liner, making sure it's snug around the rim and the bottom is resting on the bottom of the container. Yan, ganun yan. Anong tawag sa kanyang pamamaraan na yan? Technique yan. Technique niya. Kung paano niya ilalapat yung trash bag. So, dapat Be meron sure to kayo put the niyan. trash can back in the same location where you found it. At this Hindi time, you maayos want to yung inspect the pagkakalapat area niya. for the work you've done Kasi so dapat far. yung hangin Start mo at the sa entry ilalim door ng and make your way around the room in a ng circle, checking trash for bin. any areas you may have missed. Look for things Pinapasingaw like para spots may in the dapat mirrors, na maayos. hairs in Ano, the sink, may debris on the hangin kasi floor, yan doon. and Dahil fingerprints hindi nandun on sa loob. stall doors. Hindi Be mo sure to nilalapat inspect yun. with both your eyes and nose. Areas can look clean, but if they don't smell clean, then the area is not clean. Lastly, mop the floor. The last step in the cleaning process is to mop the floor using the approved mopping system and green mop head, which is for the restrooms only. Pati yung ano nila ha, yung Begin mop mopping at the nila entry may door, starting color behind the coding. door so that the area is not forgotten. Similar to dusting, you go around the edges of the floor first. Anong tawag yan sa ano? Yan. Yan. Yung harang na yan. Titigil. Pubic yan. Ba't parang si Giano lang ang nakakalam yan? Ano, babe? Tingnan mo siya, oh. Nakatuck-in. Jericho, di ba? Ganyan ang marinupit na housekeeping. Nakatuck-in. Maganda tingnan. Kaya lang siya ay nakarabber. Wala, Oo. hindi ganyan. Hindi siya maganda tingnan. Eh, sa siya siya naglinis. eh. Sablay siya dyan. You'll then mop the entire area using a figure 8 pattern, starting at the back Now, of the take room and figure walking eight. backwards towards the entry door. As you are mopping, the mop should always be in front of you, and you should not be walking on any wet area. It is unsafe, and you will also leave footprints. Unsafe. When finished, remove the mop head and place in the laundry bag. Tingnan mo, napaka-systematic ng ano nila, oh, ng paglilinis nila. So, sana ganito rin sa atin, ano? After exiting the room, place Kaya a ba natin caution yan wet dito? floor sign in the middle of the doorway. Palagay ko, di mo kaya, Jerry. Ang alam kong kaya, yung ano eh. Ang iba na ngayon Now eh. you can remove your disposable gloves. Grab the edge of the glove and peel it down to turn the glove inside out. Once removed, hold that glove in your other hand. Slide your tamang fingers pag, under the other pag-dispose ng glove and ano, peel it down. gloves. Turn the Ganun na, glove inside sa out at ilalim. the top of the glove. Sa ilalim ng and dudukutin toss mo. the Para hindi mo disposable gloves nahawakan in the yung trash on your cart. Now ibabaw that your gloves are off, ng you can also ibabaw remove ng your surface safety ng gloves. gloves kasi marumi yun. Sa ilalim ang duko. After cleaning a restroom, you must wash your hands thoroughly.
Please do not use the sink in the restroom you just cleaned because it needs to be ready for inspection. Hands should be washed with plenty of soap and warm water. Scrub for at least 20 seconds and be sure to get up past your wrists, between your fingers, and under your fingernails. Oh, naghugas ng Good kamay. hand washing is the best defense against germs, bacteria, and illness. Pumunta na ng Bayan. bayan. It will take the floors a bit to dry, so you can move on to your next project while you wait. After some time has passed, go back inside the restroom and check to see if the floors are completely dry. Tinatuyo niya, babalikan niya. When it is ready, the sign can be removed and the restroom reopened. A restroom may account for a small area of the building, but it can be a large concentration of germs and bacteria. Your work in keeping the area clean can make a big impact on customers and is essential to maintaining a clean and safe environment. Each building is unique, so be sure to reach out to your supervisor about your site-specific needs. So, yun. So, sana, hopefully na ma-apply din natin yan dito sa atin, no? Workshop. Siguro ko ang workshop natin ay mamaya na lang, ano. Tapusin muna natin yung discussion natin. So, sa workshop natin, sa housekeeping, so, ito ang gagawin nyo. Duck race ulit, kung sinong mauna, ito yung ano gagawin. Pag, mapping, polishing, hindi, wala tayong i-demonstrate lang kung paano mag-polish kasi hindi tayo mag-polish ngayon. Disrupt cleaning, microwave ng vacuum. Muna natin yung polishing. No? Pero gagawin natin yan mamaya. So, ang location kung saan nyo gagawin yung workshop ninyo, sa canteen. Sa naman, sa vacuum, kung sino ang maswerteng makakuha niyan, magba-vacuum mamaya. Kasi yun naman talaga ang gagawin natin ngayon, di ba? Akala ko, swerte kasi maglilinis na eh. Tapos gamitin ng ano. Kaya, syempre, workshop nyo yan, titingnan natin, i-rate ko pa rin kayo kung Ayan, talagang sir. nasusunod nyo yung gagawin nyo. Ano ba kung ano yung papipili din kung parang ano. Yun yung gagawin nyo. Vacuum sa lahat ba? Oo, kasi ngayon, babakinin talaga natin ngayon yun. Kaya mamaya na natin gagawin after ng training natin. After the break. So, sunod na tayo sa ating next topic. Chemical handling. So, sa chemical handling, ganun pa rin. Continuation ng safety data sheet. Yun yung ibig sabihin ng SDS, ha? Yan. Objective. Safety and health protection. So, bakit kailangan natin pag-aralan yung chemical handling? Bakit natin kailangan aralin yun? Ano ba ang bakit importante sa atin yan? To minimize the risk of accident. Laging naka-akibat yung safety risk, ha? Minimize the risk of accident and prevent acute chronic illness from exposure to hazardous substance. Yan. So, kailangan na hindi tayo maging exposed kung anong mga substansya na naandun sa chemical na yun. Tulad ng anong chemical ang meron tayo na hindi natin kailangan malanghap o hindi tayo kailangan ma-expose? Ano po? Lalo na kay Jeff. Mayroon dyan Mga thinner. yan, thinner. May rugby tayo dyan. So, minsan kasi pinapatulong tayo dyan eh. No? Tapos, yung gagawin mamaya, sabi ko tumulong ka, Naman dyan. ha? Anong tawag doon?
pagbabarnis. So kailangan nakamas kayo doon. Ha? Yun yung ang ibig sabihin niyan. Ito ang ibig sabihin niyan, na hindi tayo doon prone sa ganun. Kaya laging pinag-uusapan yung safety. Regulatory compliance, comply with national, international safety regulation. Yun. So sa OSHA, sa GHS, COSH, yun yung mga nagtitraining para sa ano sa ako ang training ko is COSH sa safety. Yun. So sa mga company, kailangan talaga na mayroong safety officer. Katulad din sa atin dito si Sir Danny. So si Sir Danny is safety officer ilan? 3. Risk reduction. So kaya natin pinag-aaralan yung chemical handling, paano ang tamang paggamit, paghawak ng chemical is to reduction of risk. Minimize the quantity of hazardous chemical stored or used. Substituting with less hazardous alternative where possible. So, at least sa mga area na hindi talaga maiwasan na gumamit ng mga chemical na yon. So at least yung malalanghap natin na nun, ma-reduce man lang tulad ng ginagamit natin dito. Pag tayo ay napapaloob sa 3 process of disinfection. Ano yung hindi natin kailangan malanghap ng malanghap? Jericho, inaanto ka na? UBC. UBC. So, kailangan may PPE, naka-gown, naka-face mask, goggles, yun. Proper storage and integrity. So, saan ba ang tamang pagtago nito? Saan ba natin kailangang itago ito? Ako magtago dito. Hindi yung saan ako magtatago. Oh, nakayuko ka, Jericho. Maintain the stability of chemicals by following strict segregation rules. May segregation. Sama-sama yung mga dapat pagsama-samahin. Sa ibang mga storage, may nakalagay talaga yan. Kung anong mga chemicals yun ko ito. Cleaning, kung ano pang mga dun, nakaano siya. So, napapaloob yun din sa, dapat nakasunod din yung storage sa 5S. Na, nadagdagan na ngayon, nadagdagan na noon pa man ng ilan na? 2. Ilan na lahat? 7. 7 na sila. Natandaan nyo? 7S. Ha? And keeping container sealed. Hindi yung makatapos buksan ng container, tapos na, ibabalik doon, hindi tinakpan. Sumingaw. O tinakpan man, hindi maigpit yung pagkakatakip. Kailangan na higpitan. Jericho, alin ang higpitan? Bulsa. Effective communication, yun, pag-usapan natin. Hindi, ang effective communication pala na sinasabi dito, ito yung safety data sheets. Ito yung mga labels na nakapaloob dun sa chemical. Kung mapapansin nyo kanina dun sa video na pinanood natin sa housekeeping, bago siya mag-spray ng chemicals, tinitingnan niya kung ano ang ini-spray niya. Kasi baka mamaya, iba yung nadampot. Para sure kayo na yun talaga ang chemical na gagamitin para doon sa paggagamitan mo. Malinaw? Yun ang ibig sabihin ng effective communication. So, kaya binabasa natin yung label. Environmental protection prevents soil, water, and air contamination through proper waste disposal procedures and emergency spills preparedness. May mga batas po tayo sa local na
pinapatupad ng proper disposal ng mga chemical. Hindi lang yan basta-basta itatapon kung saan. Hindi lang yan basta-basta ibubuhos sa kanal. So, yun din, nakapaloob din yan dun sa SDS. Di ba? Nadidiscuss natin yun. Baka naman kasi mamaya, tinapon nyo kung saan, binuhos nyo dyan sa halaman, namatay yung halaman. Hindi lang namatay yung halaman, yung pala ay kung ano man na chemical ang nandun, masisingkot natin. So, proper disposal. Paano lilinisin? Tamang paglinis kung ito ay na-spills. Training and training implementation. Ensure all employees are trained to recognize hazard, use personal protective equipment, and handle emergency per these sorts. Yun. Kaya tinuturo din sa inyo na sa inyo, kasi ako ang may ano sa inyo, ako ang may handle sa inyo, tinuturo ko yan sa inyo para alam nyo, train kayo kung anong hazard ang makukuha natin dyan sa mga chemicals na yan. Kung anong hazard ang makukuha natin, maaari natin makuha sa paglilinis natin. Kung anong hazard yung napopront tayo. No? So kaya, importante na may PPE lagi. Hindi nawawala yung PPE, hindi PPE. Malinaw? Ang pag-aaralan natin ngayon is yung carpet stain remover. Continuation to ng sa chemical handling natin, SDS. Typically contains significant surfactants, solvents, and sometimes oxidizing agents, often presenting risk of serious eye irritation. Category 2A, and skin irritation. So, SDS sheets commonly requires brushing eyes with water, washing skin with soap, water, and using in well-ventilated areas. Common ingredients include hydrogen peroxide and isopropyl alcohol. Yun yung mga components ng carpet stain remover. Ginagamit natin to, di ba? Yung hinahalo natin, yun. So, hindi pa natin to natakil sa mga natin So, ang doon, pag expose ka doon, maaring pag ka sa skin irritation, mangangati ka. Pag nasingawan yung mata mo, eye irritant. Yan. So, paano, pagka nangyari yun sa inyo, anong gagawin? Pag sa skin, maghugas. Sabon. Tubig. Baka naman mamaya sabon lang, hindi naman wala namang tubig kasi sabi sabon lang eh. So malinaw, yan yung carpet stain remover. Hindi yan iniinom Physical and chemical properties ng carpet stain remover. Paano natin ito kikilalanin? Anong appearance niya? Commonly, nakakita ka na ba ng carpet stain remover na bareta? Wala. Liquid. Color niya? Cloudy white. Odor? Okay. Yan yung yan? Pink. Philippines. Percent? Permanent hidden. Flash point. Yeah. Odor. Initial boiling point, 100 degree Celsius. Yun yung properties. Pero, huwag tayong aasa lagi na sa kulay ng commonly talaga ito. Ang kulay niya is cloudy tapos white. Pero wag tayong, lalo na sa ibang mga chemicals, wag tayong maging kampante na ang basehan kulay. Kasi may mga Pag walang pangalan, tas ganun yung kulay. ganun. Ay, ito na yun. Kasi
kulay ano siya kulay puti siya Katulad ng air freshener natin, kulay green. Tapos, yung carpet shampoo natin, kulay green din. O kung hindi ka nagbasa, o kaya pinagbabatayan is kulay lang, yung air freshener mo, yun ang na-spray mo na yung ano mo, yung carpet shampoo, yun yung na-spray mo bilang air freshener. So, mali. So, kailangan natin basahin. Hindi na tayo magbabase sa kulay niya. Kasi ang nilalagay ng ano dyan, commonly yun. Pero paano pag iba? Okay? Ecological information. So, toxicity to fish. Pagka, baka naman mamaya nagkamali kayo, mayroon kayong aquarium sa bahay ninyo. Ay, ano to yung panglinis na namatay yung mga ano yun. Kahit sa mga ano, sa mga fish pond, hindi pwede na malagyan yun kasi harmful siya. Makakamatay siya ng mga kung ano mang ang mga nakatira doon sa aquatic na yun. No? Environmental effect harmful to aquatic life. Kung ano may mga nakatira doon sa aquatic life na yun. Yun. Disposal consideration. So, paano natin siya i-dispose? Disposal methods do not contaminate ponds. Binanggit naman. Anong ponds na sinasabi dito? Annabelle, baka yung anong tawag doon? Ang sapa. Baka pagkaintindi mo ng Ilog. ano yung ginalagay sa mukha? Facial. Facial. Hindi, yung ponds na ganun. Yeah, so hindi yun. Waterways or ditches with chemical or used container. Where possible, recycling is prepared to disposal or incineration. If recycling is not practicable, dispose of compliance with local regulation. Yun lang. Yung sinasabi ko sa inyo na hindi yan basta-basta tinatapon. May mga batas na nag-aano sa atin kung paano ang tamang pagtapon yan. Saka sa mga local governments, may mga batas na nagbabawal niyan na magtapon kayo ng ganyan. Tulad sa mga cases na sa Manila Bay, sa Laguna Lake, di ba? Yung mga sa mga companies na nakakapunta doon yung mga chemicals nila, di ba kinakasuhan? Kasi paglabag yun. So, hindi basta-basta tinatapon yun. Ha? Dispose of an unused product, empty containers, kahit yung mga lalagyan, di rin basta-basta kailangan itapon kung saan-saan lang. May proper disposal yan. Yan. Hazard identification. Mainly, commercial spots removes, Ecolab multi-purpose carpet stain remover are classified as eye irritant. So, eye irritant talaga siya. Na, may cause of skin and respiratory. Kahit sa respiratory pala natin, ano rin siya, delikado rin. So, first aid. Pag sa eye contact, nabanggit na rin kanina, tubig. 5 to 15 minutes na ipa-flash mo yung baka na mamaya yung mata mo i-flash mo dun sa hindi naman ganoon. Sabi daw i-flash daw. O kaya ilablog dun sa i-flash dun sa bowl ng CR. Skin contact. Wash with soap and water, remove contaminated clothing. O kung contaminated kayo, pati yung damit niyo alisin niyo. No. Ingestion. Do not induce vomiting, rinse mouth and drink water. Huwag daw kayo iinom ng tubig. Tama? Induce may rinse mouth and So, pagka mga ganyan, punta na agad kayo sa doktor na may higit na kaalaman kung paano gagamutin kung sakaling nainom nyo. No, hindi basta-basta, ay, ano ka muna, diyan ka lang, hindi ka maano dyan. Kasi mamaya, mag-circulate niyan sa katawan nyo, malason kayo. Inhalation, move fresh air and irritation occurs. Yan. Handling and storage, store in a cool, medyo sa malamig, ventilated area, avoiding temperature above 50 degrees Celsius for aerosol.
fighting, aerosols can be flammable siya. Use water spray foam or dry chemical for fires. Halimbawa, tulad ng ganun, di ba diniscuss sa Sir Danny yung may mga iba-ibang klase ng fire extinguisher. May lumalabas na yung malamig. A, B, C. Yun. May, lalo na sa mga kahit sa mga mga fireman natin, may mga ginagamit sila dyan na, halimbawa, pagka electric yung pinagmula ng niya, yung parang foam lang. O kaya yung parang buhangin na, yun. So, applicable din dapat dun sa kung anong nangyayari na ignition na pagsunog yung niya. Hindi ka, kasi mamaya, ang pinagmula ng sunog is, natapunan yung natin, mga wirings dyan na sumiklab. Natapunan ng ng chemicals natin, tapos nag-ignite, pinagmula ng sunog or ng apoy, tapos ang binuhusan nyo pa ng tubig. Kuryente ka na, nasunog ko. Personal protective equipment. Yan. So, naulit na lang. Na? Workshop. Ayan. Ito ang gagawin natin mamaya. Ang gagawin nyo sa workshop natin, yung duck race pa rin, kung sino ang maswerte na mauna, yun ang magdi-discuss ng ano bang natutunan mo sa Biro? Base sa pinag-aralan natin. Paano to dinidilute? So, pinag-aralan natin yun. So, dapat masasabi nyo na ngayon. Mamaya, furniture polish, kasasabi lang natin kanina. Paano ang tamang disposal? Ano bang hazard nito? Paano siya identify? Liquid sosa, saan ba ginagamit? Ano hazard nito sa atin? Yun ang gagawin niya mamaya. So, mamaya na natin gagawin niya. Safety orientation. Ligtas na paggamit ng hagdan. Ang pag-aaral natin ngayon ay hagdan naman. Kasi yung hagdan ginagamit natin yan dito. May iba't ibang klase ng hagdan. May 60 layers, 8 layers, gano'n. Anong ladder? Ang hagdan o stair ay mga baitang o hakbang na ginagamit sa pag-akyat at pagbaba sa iba't ibang palapag ng bahay o mataas na lugar. Ito ay isang instruktura na nagpapadali sa paglipat mula sa baba patungo sa mataas na bahagi or vice versa. Ba't dinidilatan mo na ako? Yun yung ladder. So alam naman natin yung ladder, di ba? Nakakita na kayo niyan. Paano natin magagamit yung ladder ng ligtas tayo? So, basahin mo nga, kasi inaantok ka na. Basahin mo nga. Nakakantok ba? Hindi, matanong lang ako. O talagang may hangover? Ang ligtas na paggamit ng hagdan ay nagsisimula sa inspeksyon. Siguraduhin matibay, tamang angulo, 7 degrees, Ano 7? ay 75 75 ang grade? Ay, hindi. 75 degrees. degrees, 0, ano yan? 0 ang rate? Ang rate mo? 0, Ang alin? ano yun? Ratio. 1/4 lang base yan. 1:4. At 3 puntong contact, 2 kamay, isang paa o 2 paa, isang kamay habang umaakyat. Huwag tumayo sa pinakataas na baitang. Panatilihin ang sentro ng katawan sa hagdan at gumamit ng sapatos nang hindi madulas. Sa atin dito, ang ginagawa na system ni Sir Danny, kahit saan man, laging body-body system. Yung isang umakyat, isang kakahawak.
para sa safety 'yon. So wag aakyat doon sa pinakamataas. 'Di ba? Alam niyo yung ano, huwag kayong papato. Bakit? Hindi na kayo ligtas. May tendency na gumano na siya. Saka wag din gagamit ng madudulas na sapatos. At saka tiyakin niyo na ang mga bahagi ng mga hagdan na yan ay naka ano. 75 degrees. Flat talaga. Tama talaga. Pati yung ano niya, yung parang sa tiklupan niya. So kailangan naka-flat yun, hindi yung ano. Kasi mamaya, nakaakyat na kayo, hindi pa na naka-pull pa ng konti yun, umano siya, umusog. Kasi syempre yung bigat mo nandun na. Apantay pa yun. Maaring mahulog ka, o kaya matumba yung hagdan. Wala mahulog ko sa tamang tao naman. Kaninong. Kung ano sila, tinuturo ka sa tinuturo ka sa So okay, malinaw tayo dyan, ha? Narito ang mga detalye ng mga uri ng hagdan sa Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas yan, ha? Konkretong hagdan or concrete stair, pinakasikat sa mga modernong bahay sa Pilipinas dahil sa tibay at baging fire resistant. So ano, kahit may sunog, ano siya, medyo safe siya. So yun. Yun yung konkretong hagdan. Ito, ano yung konkretong hagdan na sinasabi? yun yung sa safe, sa exit. Yan, ganun. Hindi basta ba siya Concrete nga eh. Concrete. Sa mga buildings yun. O kahit sa mga bahay na bato. hagdang kahoy. Karaniwan sa mga tradisyonal na bahay o bahay na bato, nagbibigay ng mainit at komportableng pakiramdam. Yun. Yung kahoy na, ano yun eh, parang, ano tawag doon, calibrated siya. Yung ginawa lang. Na, hagdang bakal. Yung katulad na ginagamit yan sa atin. Yan. Madalas kami sa modern design o space saving na hagdan dahil mas manipis at matibay ito. Bakal kasi. Kombinasyon materials, paggamit ng bakal na frame. Yung mayroon tayo dito na ano, yung paggamit na bakal na frame na may kahoy na tapakan, konkretong hagdan na may bakal na railings. So, parang hindi pa ako nakakita niya na. So, yun yung mga mga uri ng hagdan na ginagamit natin. Pero sa atin, ang ano lang naman talaga, ito. Yung hagdan, yung ginagamit natin dito. Sa mga bahay naman ito. Okay. Narito ang mga mahalagang alituntunin sa ligtas na paggamit ng hagdan. Inspeksyon bago gamitin. So, yun nga, nabanggit natin kanina na kailangan tiyakin o inspeksyon natin na yung hagdan natin na ginagamit tama. Nakalapat yung mga paa niya, yung folded na ano niya, yung sa may gitna, nakalapat din. Yun. Tiyakin na walang sira ang hagdan. Baka kasi mamaya, yung isang ano nun, isang pangtukod nun, yung ano tawag ba doon? Yung pang ano niya, yung pangtukod niya, di ba dalawa yun? Yung pangtukod niya, yung building pala dun sa taas, ano, putol na eh. Pwede pa to. Pag akyat mo doon, nasira, bumigay, hulog ka. So, pagka depekto na, may depekto na, wag nang gamitin. No? At nakalak ng maayos ang mga extension. Yan, sinasabi ko, yung mga extension o frame na ladder. Yun. Yung mga, dapat nakalak lagi yun. Tamang pagkakatayo yun. Yung anggulo, yung tamang pagkakatayo niya. Baka kasi mamaya, hindi naman tama yung pagkakapatayo nyo ng hagdan. Delikado rin. Nakalapat nga yung mga frames niya, pero yung ano pala, yung sa tapakan, mababa, yung sa ano, mataas. Hindi proportion siya. So, dapat naka-flat, no? Ligtas sa pag-akyat at pagbaba. Laging humarap sa hagdan habang umaakyat o bumababa. Dapat nakaharap. Wala hindi nakatalikod. Ready ka sa talikod? Dapat nakaharap. Harapan lang. Panatilihin ang 3 puntong kontak. 3-point contact sa English. Sa lahat ng oras. Yun. Huwag magdala ng mabibigat na kagamitan sa kamay. Gumamit ng tool, belt, or
tali para sa akyat ang mga gamit nyo. Kung may mabibigat na, tapos ano nyo pa, may dala-dala. Isang timba. Wala na, hawak na. Wala na. Kumano ka pa. Isgrasya ka na. Tamang posisyon sa pagtrabaho. Huwag tumayo sa tutok, sa tuktok. Ngayon, sinabi na kanina. Sa tuktok, yung pinakataas to. ng dalawang baitang sa isang step ladder. Huwag abutin ng sobrang layo or overreach. Malayo na, gusto nyo abutin nyo. Iusog nyo yung hagdan, hindi yung kasi hindi naman kasi si Elastic Man. Huwag mong abutin pag hindi na para sa'yo. Yun. Kung kailangan magtrabaho malapit sa pinto, lagyan ito ng harang o babala. Warning sign or signage. Mga dapat iwasan, huwag gumamit ng hagdan kung ikaw ay nahihilo o pagod. Ay, pagod ako, hindi ako magtatrabaho. Ay, may reason ako kay sir. Ay, di ko. Sir, pagod ako. Kaya nahihilo. Ano? Huwag maglagay ng hagdan sa ibabaw ng mga kahon o scaffolding para tumaas pa. Yung hagdan, itong ibig sabihin nito, hagdan na yan. Halimbawa, yung 6 layers natin na hagdan dyan, hindi mo abot yung lilinisan mo, naglagay ka pa ng pinatong mo pa doon. So, huwag gayon. Para tumaas lang yung hagdan mo, maabot mo yun, pinatong mo pa yung hagdan mo. So, hindi. Scaffolding, ginagamit niya sa mga construction. Yung binubuo. So, ang scaffolding, ang pag-ano niyan, may training ang dapat na nag-install niyan. Hindi yan basta-basta lang na kasi pagkamali yung mo, unsafe yun. May mga pa nga yan, sa construction, may nag-inspect pa yan kung dapat, pwede nang gamitin. Yung pagkakabit na tama. Bago gamitin, may tagging yan. Pag naka-green na siya, yung inspector na mag-inspect niyang scaffolding na yan, pwede na gamitin. Pero hanggang red siya, hindi pwedeng akyatan ng tao. At saka laging may body harness na pagka 8 feet above. Iwasan ang paggamit ng metal o hagdan malapit sa linya ng kuryente. So yun. Okay, mamaya masagi niyo yung na kuryente kayo. Bakal yung ginagamit natin. Wala na. Sundin ang mga ito pang maiwasan ang malubhang aksidente at pinsala. Safety rin. So yun ang hagdan. Hagdan ng buhay. Workshop. Mamaya, pero ito siguro ang uunahin natin, no? Sa workshop natin. Find and identify the hazard commonly seen in our offices. Iikot tayo dito ngayon. Ililista nyo kung ano yung hazard na nakikita nyo. Hindi ako hazard na. Baka mamaya isa hazard to eh. Utos ng utos to eh. Pagalit ng pagalit to eh. Jericho, di ba? Hazard to sir. Thank you. For the formation. Walang merienda. So, dito nagtatapos yung ating quarterly meeting. So, ang quarterly meeting, then review natin yung past 3 months na nangyari. Ito, dinagdag lang natin yan. Para may karagdagang kaalaman kayo tungkol dyan. Ano yung sir, di ba? Mag-ikot tayo, i-release na natin yung Santos. Tapos ano yung may reason pa kung bakit siya naging Santos? Hindi. Halimbawa, nakita ko yung mga wire na nakakalat doon. So, thank you very much sa patayin ko na.